Punta naman tayo sa traffic holiday rush at update sa mga clearing operations ating aalamin. Dito na po tayo kay Attorney Victor Nunez, Director for Traffic Enforcement Group ng MMDA. Attorney, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Yes po ma'am, magandang tanghali po at magandang tanghali po sa lahat ng inyong taga-subaybay. Attorney, ilang porsyento na po ang idinagdag sa volume ng mga sasakyan ngayong holiday rush sa mga lansangan base sa inyong monitoring? Well, ang latest count ho namin per 2 weeks ago, parang dumagdag po ng 10 to 15,000 yung traffic volume during rush hour. Especially po yung makikita nating volume ng vehicles along major thoroughfares, EDSA and C5 at talagang medyo bumigat yung traffic. And dati-dati kapag Sabado-Linggo medyo magaan, ngayon even on weekends mas marami ho kasing lumalabas at pumupunta sa mga malls, kaya kahit Sunday and Saturday may matinding pagbagal sa daloy ng trapiko sa buong Kalakhang, Maynila. Okay, so hindi po, akala ko mas less, kahit papano, makakatulong na wala nang pasok yung ibang mga paaralan or eskwelahan simula nung Friday po. Mm-hmm. Yes po, ang nakikita namin sa obserbasyon namin, sa umaga, medyo maganda ang daloy ng trapiko even on rush hour. Pero pagdating po sa hapon, talagang matindi yung nadadanas nating volume ng mga sasakyan. And talagang even sa malls, even dun sa mga busy streets dating na hindi naman na madalas dinadaanan yung mga alternate routes, talagang puno na rin po. And marami rin po talagang lumalabas, especially sa hapon at sa gabi. Kaya doon mas nararamdaman natin yung pagsikip ng daloy ng trapiko. Yes, Attorney, sa taon-taon nating nararanasang mabigat na daloy ng trapiko tuwing may long weekend or holidays or mga okasyon, may pag-aaral po ba or assessment ang MMDA sa, sa possible solution dito sa problemang taon-taon natin nararanasan? It helps, boss, sir, na patuloy yung pag-clearing ng aming strike force, lalong-lalo na sa mabuhay lanes. Kasi talagang marami na rin ho ang gumagamit nito, umiiwas sa mga major roads, sa mga major busy streets natin, at dinadaanan ho talaga nila yung mga alternate routes na binibigay natin, especially yung mabuhay lane. That's why every day, even sa hapon, nag-ooperate ang aming strike force to clear yung ating mabuhay lanes para naman yung mga gumagamit nito talagang at least makikita nila na yung alternatibong daan ay walang mga nakaharang at sagabal sa kalsada. Sir, posible po kaya na ma-regulate naman ang pagbili ng sasakyan upang hindi na makadagdag pa sa volume nito sa mga lansangan? Tulad na lang po ng ginagawa sa ibang bansa. Siguro it's the discretion and call of the ating legislatura and also sa Department of Transportation. It's not within within our mandate yung pagdating sa pagkontrol at paglimit ng mga sasakyan. Kasi sa ibang bansa, nakikita talaga natin may mga certain number of years, tapos kapag humigit na doon, kailangan nilang hindi gamitin or hindi na inaalaw i-register. But siguro, pwede rin maging rin po yan, pag-aralan sa ating Kongreso, whether they would provide only a certain period of years para magamit yung mga sasakyan at yung hindi na dapat pwedeng i-rehistro kapag nakarating na dun sa number of years. Yes. Sa ibang usapin naman po, Attorney, hingi lang po kami ng update sa inyong patuloy na clearing operations, lalo na sa mabuhay lanes. Yes, patuloy pa rin po. Every day, kanina kasi nag-operate din sila sa bus lane at nagbigay din ho kami ng traffic assistance dun sa ginawang Love for All na project dun ho sa Jose Fabella Center sa Mandaluyong na inilansad po kanina, headed by
Secretary Benhur Abalos and our Chairman Don Artes. So, ngayon pong hapon, mag-clear na naman ho sila sa Mabuhay Lanes. So, every day po, may clearing tayo along Mabuhay Lanes and namomonitor naman natin. And ngayon lang hati kasi may nagmomonitor din ho sa mga strike at tigil pasada and mas namomonitor namin yung mga picket, yung iba't ibang demonstration ng mga grupo ng Piston at Manibela. Yes. Attorney, on that point, na-mention nyo na rin yung ongoing na strike, no? 2 linggo daw na strike between Yes, actually, Piston and Manibela. Kamusta po yung development dyan? Naka-apekto pa sila Kaninang umaga, when we monitored, talagang medyo malaki rin yung may nakita naming mga pasahero. Pero sabi nga namin, it's part of the Monday foot traffic, but nevertheless, nagpadala ho kami ng mga rescue vehicles, yung MMDA bus, tsaka yung ibang mga nagbigay ho at nagpahiram ng mga buses, and also yung bus na pinapagamit din po from the Office of the Speaker na i-dispatch po namin. But ang nakikita ho talaga namin is yung maraming picket ng mga demonstration at nakikiusap po kami doon sa grupo ng Piston at Manibela kasi marami pong reported incidents na nangaharang po sila ng mga nagpapasadang driver kasi ang sabi nila wala itong sa pilitan at kung sino lang ang gusto sumama sa kanila. But then marami yung reported incidents na ibinato namin sa NCRPO kasi po nangaharang po sila. So parang mas marami pang nadadamay at naabalang pasahero kapag hinaharang po nila yung mga nagpapasadang driver na ayaw naman sumama sa kanila sa tigil pasada. Meron din nagtapon ng mga ano po bang balita doon? Opo. Actually, sinong gumawa no? Nakita na ho ba? Nalaman na po ba? Opo, nagpa-deploy ho kami at namomonitor naman po sa aming command center, sa multi-agency command center at until now, naka-via Zoom ho kami. Halimbawa po kanina, may nangharas ng mismong presidente pa ng isang grupo, ang nangharas sa Malabon. Meron din ho sa Quezon City, sa Novaliches. So, nakikiusap po kami sa grupo ng Piston at Manibela na kung sila ay magde-demonstrate, magtitigil pasada, wag mo silang mangharas sa mga driver ng jeepney na ayaw magtigil pasada kasi malinaw po yun. At naabala rin yung mga hinaharang nilang jeepney na may mga sakay. Yeah, attorney, may nabalitaan pa nga kami na hinarang daw na pumasok sa terminal or umalis ng terminal yung Yes, mga po. yung mga jeepney drivers na ayaw sumama sa ano po magiging tugon ng MMDA doon? Meron po ba tayong tulong sa kanila? It's more of a police concern at kami po ay nagkikipag-coordinate sa NCRPO at sa mga local police at including po ang LTFRB kasi nire-report din po sa LTFRB and kanina nga lang 3 transport president ang tumawag sa akin humihingi ng assistance for police deployment sa paghahara sa kanilang grupo. So yun pong pakiusap namin sa grupo ng Manibela at Piston na huwag naman o silang gumamit ng ganong dahas or mangtakot at mangharas ng mga tsuper na nagmamaneho na ayaw naman sumama sa kanilang tigil pasada. You know, attorney, yan pong ginagawa nila is already a violation of their certificate of public convenience, no? Actually, the act of striking is already a ground for revocation of their clearances and permits, no? Tapos ngayon, meron pang ganun. So sana naman, wag na nilang ginagawa yan kasi... Nanggaling na rin po sa kanila, sir, na walang pilitang mangyayari, walang kapilitan na yung willing lang at may volunteerismo sa hanin ng kanilang grupo ng mga tsuper na gustong sumama sa kanilang pag-strike. Pero dapat hindi nila ginagawa yung panghaharas ng mga tsuper na nagpapatuloy pa rin po ng pagkayod. At mali naman ho yung maghahagi sila ng mga spikes para ma-flat yung mga dumadaang jeepney na nagkakayod. Kasi kapag nahuli sila at nakakasuha, sila rin ang nagmamakaawa na iatras. Kapag ano sila talagang
may mga masasampulan po at talagang makukulong at papasampahan natin ng kaso. Alright, so total magpapasko na po. Sana magkaroon ng ceasefire or kapayapaan po muna, no? Total Kami naman Pasko. po, we honor and we respect kung ano man pong hinaing nila at yung kanilang pagkilos, pag-demonstrate. Pero kung naman silang mangharang at Yes. mangabala ng Walang iba. pilitan. Kasi hindi naman po yan tama. At Okay. hindi natin ito tolerate yan. Talagang siksik tayo ngayong Lunes ng umaga. Lagi Maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Victor Nunez, Maraming salamat po at magandang hapon. Director for Traffic Enforcement Group ng MMDA.